Dahil sa ipinatupad na 3-ton limit sa San Juanico Bridge, maraming pasahero at kargamento ang na-stranded. Dahilan ng matinding abala sa biyahe at pagkaantala sa paghahatid ng mga produkto sa rehiyon. Bunsod nito, pinag-aaralan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang posibilidad na itaas ang load limit sa hanggang 10 tonelada upang maibsan ang epekto sa mga biyahero at sa lokal na ekonomiya. Matatandaang mula pa noong Mayo 14 ay nilimitahan na ng DPWH ang paggamit ng 53 taong gulang na San Juanico Bridge para lamang sa mga sasakyang may kabuoang bigat na hindi lalagpas sa 3 tonelada bilang bahagi ng 2 taong rehabilitasyon nito. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bunoan, posible ng taasan ng limitasyon sa bigat ng mga sasakyang dumaraan sa tulay at target itong ipatupad sa huling quarter ng taon. Pag natapos po namin yung retrofitting of some of the segments, we might be able to increase a little bit on the load limits po. I think meron din ka lang i-rehabilitate ngayon doon sa mismong center structure, no? But ang tansya namin dito, if we are able to increase the load limits, I think we may be able to increase it up to 10 tons actually. Sa kabila nito, nananatili ang pangamba na ang load limit ay maaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng mga kalakal sa rehiyon. Sabi naman ni Bunoan, naghahanap ng mga alternatibong ruta ang Philippine Ports Authority upang mapagaan ang epekto sa ekonomiya habang isinasagawa ang rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. I think this is an issue on economic considerations actually due to the impact of the closure of our limiting the load on San Juanico Bridge. But I think ang panaman natin dito, the Philippine Ports Authority is actually trying to make yung alternative routes from Luzon going already to Leyte without passing San Juanico Bridge. Iginiit naman ng kalihim na ang pangunahing layunin ng mga pulisiyang ito ay tiyakin ang kaligtasan ng mga motorista na dumadaan sa tulay. Binuo kamakailan ang San Juanico Task Group upang tutukan ang seguridad, daloy ng trapiko at mga safety protocol kasunod ng mga pangamba tungkol sa katatagan ng San Juanico Bridge na nagdurugtong sa mga isla ng Samar at Leyte. Ayon po dun sa memorandum na nagmula po sa DPWH, meron silang pag-alala doon sa structural integrity ng tulay na ito, kung kaya't pinagbabawalan po natin ang 3 tonnage na trucks at vehicles na dumaan po dito. Bukod po dito, pinagbabawalan rin po natin yung pedestrian or foot traffic dahil mapanganib po. Sa pangunguna po ng OCD, ito pong task group ay i-regulate po yung movement at activity sa area. Binigyang diin ni Office of Civil Defense Spokesperson Director Chris Noel Bendijo ang kahalagahan ng infrastruktura na ito lalo't maraming kalakalan at mga negosyo ang umaasa sa nasabing tulay sa pagpapadala ng kanilang mga kalakal. Kaya't bukod anya sa regulasyon ng galaw, mayroon ding mga panukalang ruta para sa mga roro mula Tacloban papuntang Basay Samar, pati na rin sa Ormoc papuntang Calbayog. Yung pong mga trucks na lalagpas po sa limit, pinapayuhan po natin na baka po dito na lang sila sa roro routes na ito, i-consider kung talagang kailangan nila mag-deliver ng goods. Samantala, sinabi ni Secretary Bunoan na ang plano para sa pagtatayo ng isang bagong tulay na katabi ng San Juanico Bridge ay nasa detailed engineering design stage na at nakatakdang matapos sa 2026. Ang bagong tulay na may habang 2,600 metro ay pupunduhan ng Japanese government. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News.